Hello mga kagayam! For today's video, I'll be sharing my Philippine immigration experience as a female first-time traveler and self-employed. O diba? Complete lahat ng red flags from immigration. So, if you're interested, keep on watching. Hi guys! So, this is Puritang Inhenyera na first time mag-travel, international. Actually, kahit sa Pilipinas, di rin ako masyadong nag-travel. So, come with me and please bear with me kasi first time ko pong mag-vlog and this more of my vlogs or maybe all of my vlog would be on voiceover with respect to my partner. So, before akong kwento about sa Immigration PH, gusto ko lang ikwento muna about all my preparation. The documents I prepared and how nervous I am. First, my flight. I booked, oh, I would like to say that I'm not visiting one country. I planned kasi na bumisita ng 3 countries since my time ako mag-travel and I think it would be more practical for me. So, nagplan akong mag-visit ng Thailand, Hong Kong, and since Macau is just few hours from Hong Kong, so yun. Kaya medyo nag-research ako ng sobrang dami kung paano ba ang pe-present sa immigration, lalong-lalo na ang ticket kasi 'di ba kailangan ng back and forth na flight. Kaya tinanong ko if yung nag-message ako sa mga vloggers kung paano ba ang ipapakita, kung yung entry lang ba or kailangan mo rin bang ipakita yung exit since magkaiba po yung country. Ang sabi naman po nila is hindi kalimitan tinatanong pero piniprepare naman po nila. So I did prepare all my flight ticket going and coming back. And then, what else did I prepare? Itinerary. Gumawa po ako sa Canva. Mostly, galing din sa TikTok yung mga itinerary ko since I don't have much time to prepare. Also, what else? Oh, my hotel bookings. I don't know if tinatanong pero I'll talk this in my next vlog about yung mga bookings mo sa mga pasyalan. Sa Hong Kong kasi doon ako nagka-problema. But that would be in my next video. So for today, I'm just gonna be talking about the PH immigration and how it went through. Pagdating ko doon sa airport, guys, di pala ako nagta-travel masyado. Actually, this travel is, to be honest, just so I can travel more in Europe or US. So I did travel in Asia first. Ang ginawa ko is, pagdating ng airport, akala ko pwedeng pumasok yung mga kasama mo like your brother or kahit sinong kasama mo pero hindi pala. So pagdating ng airport, pasok agad ako. Mag-isa na with no idea of how to do. Ang ginawa ko lang is nagtanong-tanong ako sa mga guards. Kalimitan sa guard ako nagtatanong. Pero isa pa pala is travel insurance. Before ako nagpunta ng airport, nag-research ako lahat ng steps kung anong gagawin. Since mag-isa lang ako, unemployed, or say self-employed na lang, and then a female and first-timer. So, ganun na nga. Lahat yun red flags sa immigration. Kaya kinakabahan talaga ako. Pero hindi ko pinapakita ha. Kasi sabi nila pag
pagpasok mo pa lang ng airport, marami ng CCTV yung nakatingin sa'yo. So, ganun. Pa-fake-fake ang ano natin, ang confidence natin. So, ganun na nga. Pagpasok ko, naghanap agad ako ng travel insurance. Sabi sa gilid, pero pagpasok ko sa gate, andun na mismo yung mga pumipila ng travel insurance. So, pumila na ako. And then, after kong magbayad, dire-diretso na rin ako sa baggage counter kasi open naman na. Meron naman dong screen. Actually, guys, just read. Yun ang naging, marunong ka lang magbasa, magtanong, kaya mo yan kahit mag-isa ka, babae ka man, or what, and be confident. Yun lang ang naging baon ko, guys. So, ganun na nga. Pagtingin ko doon, open naman na. Actually, makikita mo lahat yan pagpasok mo pa lang ng airport eh. So, sa AirAsia ako nag-book. Of course, tipid-tipid po tayo. And then, actually, mahal na nga yung ticket ko. One way is 4,000. Unlike others, like friends I have na nag-travel before, pero nag-book kasi sila months before. And mind you, I booked same month. Kaya kinakabahan ako kung ma-approvean ba ako sa immigration. So pagpunta ko, pumila na ako agad sa may sa yung mga sa may counter kung saan magbabayad ng baggage. After magbayad ng baggage, ibibigay na sa'yo yung boarding pass mo. And after is, pumila na ako sa immigration. Guys, kung may naririnig kayo, sorry kasi yung kapitbahay namin kung kailan pa ako nag-record ng aking first vlog, saka naman sila magko-construction. So, please bear with me. At yun na nga, nung nasa pila na ako sa immigration is confidence lang dala ko. Char! Hindi naman. Fake confidence. O, diba? Ano lang, fake it till you make it. Sabi nga nila. Tapos pagpila ko doon, grabe, ino-observe ko lahat ng mga tao doon na pumipila kasi nga, di ba, first time ko po. Tinitingnan ko iba, may mga sabi, huwag daw magdala ng naka-envelope. So ako di talaga ako nagdala ng envelope. And then, yung iba kasi magkakasama. Yung parang ikaw lang ba yung lonely mag-isa, ganun. So, I really have to show na confident ako. And then after that, malapit na ako, tinitingnan ko pa kung sino yung mas mabait ang mukha para doon ako pipila. Pero wala kang choice kung sasabihin nung nag-assist na pumila ka na doon sa isang pila. Kaya yun. Pero pagdating ko naman sa may officer, hindi ko alam ha. Hindi naman siya masungit, pero hindi rin siya mabait. It's a guy. Tinanong lang yung pangalan ko, saan ako pupunta, anong work ko. Ito sa work, medyo kinabahan ako dito kasi nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Unemployed or self-employed, pero ang hirap kasing sabihin na self-employed, lalong-lalo na wala akong mga permits and wala naman talaga akong business. Kaya nung nag-research kasi ako, ang sabi ng isa is you can say professional practitioner. Kaya sinabi ko naman na ganon, professional practitioner po, and hiningi po yung PRC ID ko. Pagbigay ko po ng PRC ID, tatak agad. Kaya lahat ng mga prepare ko is hindi nila tiningnan. Kahit yung itinerary ko, yung flight ko, I think, yung flight ko tiningnan, of course. Pero yung iba, yung bookings ko ng hotel, yung mga ganun, wala na. Yun lang. Kaya sabi ko, thank God, kasi wala akong masyadong naging problema sa immigration natin. Kaya sabi ko, ay, ganun. Ganun yung buntong hininga talaga na akala mo sasabak ka sa digmaan eh. Pero
Yun pala, hindi. Pero at least nakapag-prepare ka na if ever man, tanungin sa'yo. Kasi hindi po ata pare-parehas lahat yung tinatanong. So, ang sa akin is if you can prepare everything, prepare it, your itinerary, especially bank statement, guys. Tinitingnan po yung bank statement. I think just because kasi na professional practitioner ako in the field of engineering, kaya hindi ako masyado tinanong ng mga ganito. Pero pero mga, I think, mga teachers kalimitan kinigisa din, lalong-lalo na kasi parang red flag sa kanila yung teacher sa Thailand. Siguro gigisahin din ako pag Dubai yung sabi kong pupuntahan ko, 'di ba? Kasi nga depende po 'yun sa anong work mo, anong type of work mo and yung bansa na pupuntahan mo is if in demand ba yung mga work na ganun. So, yun nga po, pagtapos ko doon, punta na ako kumain muna ako doon sa loob. After nun, pumila na ako. And ano, ang experience ko lang sa AirAsia, never pa akong na-delay. I think lahat ng sinakyan kong AirAsia is never delayed. So, thankful, yun nga lang, medyo may pagkasikip. Pag nandun ka sa may window side is laging talagang tatayo lahat pag magsi-CR ka. Yeah. And what else? Tips and tips? Be prepared. And lahat i-prepare mo kahit sabihin natin sa akin hindi tinanong, malay mo sa'yo tanungin. Kaya, mas better. And if ever, kung ang tips ko lang para makamura or I don't know if mas makakamura ka dito. But in my experience, yes, kasi yung isang kasama ko sa Thailand, which is hindi naman nag-book online. Nag-book kasi ako sa Klook. Hindi po ito sponsored. Nag-book ako sa Klook lahat ng mga pasyalan and yung friend ko is nag-book siya sa mismong mga pasyalan. Uh, mas mahal talaga pag ganun. Pag kasi sa Klook, I think may mga discount ka. Mag-research ka lang ng mga sponsored ng Klook. Nagbibigay sila ng mga 5% off, ganun. And also, about sa baggage, I think sa Pinas, walang problema kung magbabayad ka lang ng 1,000 plus sa mga baggage mong 20 kg, okay na po yun. And my advice kung sa ibang country po kayo, like from Thai, example, uuwi na po kayo, please book your baggage po online if you can. Kasi para sa experience ko lang kasi hindi ako nakapag-book ng online. Nagbayad ako mismo sa mga counter doon sa airport. Mas mahal po siya. Mas mahal ng doble. Lalong-lalo na po nung nasa Malaysia ako. Oh my gosh. Ang pag-book ko po is like 4,000 for like not even 20 kilo. Kaya, yun na nga po, mas maganda ay be prepared and book online if you can. Kasi, ang akala ko kasi po dati, mas okay ang airport na lang magbayad lahat. Pero yun po pala, hindi. And yes, sana lahat po kayo makapag-travel din na walang hassle sa immigration. And yun lamang po. Thank you for watching. And I'm sorry kung lahat is more than pictures and videos without me. Kasi nga po, as I said, with respect to my partner, I cannot show my face. Thank you very much. Please watch my next videos po.